Makasaysayan palagi ang pagdiriwang ng araw ng itim na poong Nazareno dahil sa milyon-milyong mga deboto nito. Kahit mga siksikan, no, buong araw sa paglalakad, ibang klase ang pananampalataya at mga deboto. Iba talaga. Kaya balikan natin si Ivan. Diyan po siya sa Quirino Grandstand para mas maunawaan ang tradisyong ito ng ating mga kapusong Katoliko. Ivan? Yes, Lynn, Cheska, tulad nga na nabanggit ninyo, marami tayong kailangang maintindihan dito sa pagpapakita ng debosyon ng mga deboto dito sa Poong Itim na Nazareno. Nasasaksihan natin yan taon-taon. Pero ano nga ba nagbago at ano ang nanatiling pareho? Sa tanong na yan, makakausap po natin ang historian na si Professor Xiao Chua. Sir, welcome. Maraming salamat. Thank you for joining us. Please. Makasaysayang araw, Ivan, Araw, at okay. sa lahat ng ating mga kapuso. Sir, unahin muna natin yung recent history. Opo. Sa nakita nyo ngayong umaga, and so far, kung paano ang nagiging usad ng prosesyon, paano nyo ito ikukumpara sa mga nakalipas sa taon? Well, tandaan natin na dalawa yung pinaka-ritual doon sa Andas na debosyon ng Poong Jesus Nazareno. Una ay yung pamamasan ng lubid, no? At yung pangalawa ay yung pagsampa sa Andas, no? So ang nangyari dito, syempre tumatagal dahil may paghihilan ng lubid, pero meron ding pumapasan. No? At kapag yung nagsasalubong yung tao na ganon, ang nangyayari ay may panahon na tumitigil yung Andas. At pagka nagpondo yung tao, kailangan isalyan ng mga tao sa likuran. Ang nangyayari ngayon, sa nakikita natin, dahil nga nawala yung sampahan. No, kumbaga, ito yung panyo, bibigay mo sa heroes, pupunasan, ibibigay dito. At ang nangyari ay na-focus doon sa, so walang sampahan, pero may pasan ng lubid. Ang nangyari, dahil lang focus ay pasan ng lubid, di lahat pumapasan. At bumibilis yung takbo ng Andas. At ang nangyayari ay, yung krus, kung saan, doon ka lang pwedeng sumabit-sabit, ang nangyari, nagiging tendency ay mukhang pinupush pa yung Andas para bumilis. Maganda yung usad at mabilis. Kasi kung nasa finance road na yan na a few minutes ago, baka mas maaga pa siya doon sa alas 8 dating o alas 7:30 dating noon sa Ayala Bridge nung Andas noong 2020. Mukhang naging maganda ang resulta nitong desisyon ng pamunuan na ilagay sa glass enclosure ang poon. Opo, actually, of course, yung iba nagre-react dyan. Ang nangyayari kasi, parang malakas yung political will kasi ni Father Jun Sescon, yung bagong kura, na magkaroon ng pagbabago. No? Pero ang nakakatuwa dyan, kinonsidera pa rin niya na hindi mawala yung buong ritual. So, yung nagpapatagal, yung pagpasan, medyo tinanggal na yun. At saka kasi ang nangyari, di ba, yung tema ngayon, ibig naming makita si Jesus. Tinanggal yung maraming ihos na nakatabi sa Senyor, ibinaba na sila. No? So ang nangyari ngayon ay, pero tuloy yung pagpasan ng lubid. So yun ang maganda. Tanaw pa rin yung poon. Tanaw. Yeah, Professor, pakipaliwanag siguro sa mga, halimbawa, lalo sa mga dayuhan, mahirap intindihin yung ganitong klaseng napakasidhing debosyon. Sasaktan ng sarili, susuungin ng lahat. Minsan sama pa yung bata, minsan may karamdaman, pero pipilitin nila. Ano bang pinanggalingan nito? Well, una sa lahat, lagi sinasabi na 365 days. Ang senyor sa Quiapo, pwede mo namang puntahan ng mabilis, pupunasan mo ang bikaryo o ang altar mayor, ang venerado. At meron ka ng kapangyarihan sa panyo, no? Makakagaling na. Pero hindi kasi yun ang punto talaga eh. Ang punto talaga dito ay pagpapakita ng pag-ibig. So, yung halimbawa, First Friday, doon kayo lahat pupunta. O kaya, yung January 9, doon kayo lahat pupunta. Ay ito ay dahil yung struggle, una reflects your struggle in real life. But also, that you are able to show sacrifice. Kasi sacrifice at yun ang punto ng araw na ito. Is an act of love. No? Ito yung at ito lagi sinasabi ng mga ibang analyst na, "Oy, kasi mahirap ang Pilipinas, kaya hingi ang mga Pilipino sa Diyos." No? Pero sa totoo lang, sa mga nai-interview natin, may hingi, siyempre. Pero mas marami na mamanata. And panata means a vow to do something regularly. Because there was a previous na kahilingan. Kaya pasasalamat yung main point talaga ng araw din na ito. Okay.
Sa mga nakalipas na taon, dekada, baka siglo pa nga, Opo. Professor, ano ho yung nagbago at ano yung nanatiling pareho dito sa ating sa pagdiriwang ng pista? Well, una sa lahat, dati kasi, from 1700s, Quiapo lang naman yan eh. Di ba? Panahon ng Amerikano, yung doon mo makikita na medyo sinasampahan na yung andas. No, kaya kailangan may tumaong isang tao, medyo dinidisiplina. Padami ng padami yung populasyon natin. Padami rin ng padami yung namamanata. Aha. Kaya yung pingga dati na yun lang yung binubuhat, ginawang lubid, in-extend para inclusivity. Marami pang makapasan. Aha. So yun yung isang, at hanggang ngayon, yan yung hindi nagbabago. Nandyan pa rin yung pasan. Lumaki yan dahil nung 2007, nagkaroon ng traslasyon. Ito kasing Luneta Rizal Park, doon sa Orosa, nandyan Yes. dati yung simbahan dati ng Nazareno. Dinala sa Intramuros, tapos eventually kinopya sa Quiapo. Yun yung kino-commemorate nito. Eh nung lumaki yan, dati kasi di ba, wala namang live coverage sa radyo lang eh. Dati sa ano lang yan, sa 6 o'clock news. Pero ngayon, dahil meron ng 24-hour news networks, meron ng increased media coverage. May live feed pa. Kaya ang may online nangyayari, feed pa. Oo. naiengganyo din yung mga tao. Na-hype din. Liban pa sa maraming ina-attribute na answered prayers sa Nazareno. Right. Ano pa man, Professor, maraming salamat Salamat sa po. napaka-interesting na mga points na binanggit ninyo. Ano pa man, ito ho ay tungkol sa debosyon. Ito'y tungkol sa pananampalataya, paniniwala ng mga deboto. Mga kapuso, yan po muna ang ating update mula dito sa Quirino Grandstand. Balik muna tayo sa studio. Salamat po. Thank you, sir.